Makikita na nga natin mga tol ang pinakaabangan nating laban ni Gaban at Luffy. Nakisali pa nga si Zoro at hindi natin inaasahan ang gagawin ni Gaban. Pero ang matindi nga merong dalawang Holy Knights ang dumating dyan sa Elbap instead dun sa alam natin na isa. At gagawa nga raw si Shamrock ng laro dyan sa Elbap. So One Piece Chapter 1140 spoiler at ang title nga nito ay Scupper Gaban. Sa cover page mga tol inatake na nga raw ni Huso ng kutsilyo si Ulti. So base rito mga tol mukhang confirm na si Ulti at page 1 nga talaga yung nakita nating silhouette sa nakaraang chapter. So nagsimula nga ang chapter sa laban ni Luffy at Gaban. At ang matindi nasa control daw ni Gaban ang labang ito. Kung saan maraming beses nga raw tinamaan ng matanda si Luffy. So expected na nga natin ito dahil sa isang legendary pirate itong si Scupper. At syempre dahil nga dyan naiinis na nga raw si Luffy. Kaya inactivate na nga nito ang Gear 5. Habang si Zoro naman daw nakisali na nga rin sa laban. So hindi nga natin inaasahan to. Akala natin magiging one-on-one Luffy versus Gaban. Pero eto nakisali nga si Zoro habang si Luffy nga nag Gear 5 na. Kaya mukhang tagilid na nga rito si Gaban at dahil nga dyan sumuko na nga ang matanda at ibinigay na sa kanila ang susi. So ayun, napakabilis nga lang mga tol ng naging laban. Wala pa ang isang chapter at nakuha na nga agad nila Luffy ang susi. Well kung tutusin kailangan nga talaga nilang magmadali dahil sa meron niyang pumasok dyan sa Elbap at ang pakay nga si Loki. After all talagang balak na rin ibigay ni Gaban ang susi. Kung hindi diba hindi niya nga bubuksan yung secret door dun sa trono. Siguro nakita niya nga na sapat ang lakas ni Zoro at Luffy kung sakali man para kay Loki. Anyway cut naman tayo sa dalawang Holy Knights kung saan gumawa nga raw si Gunko ng magical circle na tinatawag na Abyss. So yan nga mga tol yung similar magical circle na nakita natin sa Castillo at yan nga yung ginagamit nilang pangsamo na gaya sa mga Gorosei. So hindi pala dun sa Castillo masasamon yung darating na Holy Knights dahil sa gumawa nga sila ng panibago dito sa may gubat ng Elbap. At mula nga dyan mga tol, mula sa Abyss ang nasamo ni Gunko dalawang Holy Knights. Ipinakilala nga ang dalawang una si Saint Sommer. Mula nga siya sa Shepherd family, yung parehong family ni Saint Jupiter. Napakalaking lalaking araw na itong si Saint Sommer. Meron siyang mahabang buhok balbas at meron ding salamin. Ang isa namang Holy Knights si Saint Gillingham. Mula raw ito sa Lemotive family. At ang matindi mukhang meron daw itong mythical Kirin power dahil sa nagpakita nga raw ito dyan sa Elbap na naka-hybrid human Kirin form. So dyan pa nga lang mga tol masasabi natin na talagang hindi nga basta-basta ang dalawang Holy Knights na pinadala dito sa Elbap. Pero napatanong nga dyan si Shamrock kung bakit dalawang God's Knight yung nagpakita isa lang daw yung kailangan nila. At sagot nga ni Gillingham kailangan daw bumalik ni Shamrock sa Marijua. So ayun mga tol, hindi pala magtatagal si Shamrock dito sa Elbap dahil sa kinakailangan niya nga bumalik na ng Marijua. Pero ang matindi, sabi nga rito ni Shamrock sa huli gagawa nga raw sila ng laro dyan sa Elbap. So talagang napakatindi nga ng mga Celestial Dragon na to at mukhang paglalaroan pa nga nila ang mga Giant. At hindi ako sigurado pero maaaring pareho dun sa calling game na ginawa nila dun sa God Valley ang gagawin nila dito sa Elbap. Kung saan hahantingin nga nila ang mga Giant at papatay ng mga ito. Pero titignan natin syempre dahil unlike nga sa God Valley di hamak na mas malalakas sa mga Giant. O di kaya naman ang targetin lang ng mga God's Knight mga bata tulad nga nung sabi ni Shamrock. At titignan na nga lang natin yan mga tol sa susunod na chapter. Wala pala tayong break next week kaya kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!